Hello po, kumusta po kayong lahat? Saan man kayo naroon? Welcome po ulit sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po, ang topic natin ay dalawa lang at ito po ay kakaunti lamang. Ang topic po natin ay ang naglabas po ng memorandum ang Office of the President of the Philippines, Malacanang, Memorandum Circular Number 52, prescribing the recital of the Bagong Pilipinas hymn and pledge during flag ceremonies. Sabi po dito sa Section 18 of Republic Act number 8491 or the Flag and Handling Code of the Philippines directs all government offices including local government units to conduct a flag raising ceremony every Monday morning and flag lowering ceremony every Friday afternoon. Yan po yung nakalagay sa memorandum. Yun pong pagkanta po ng Bagong Pilipinas hymn and pledge during flag ceremonies. Monday po sa pagtaas po ng ating bandila at sa Friday naman po sa pagbababa ng ating bandila. Yan po yung memorandum na nilabas. At siyempre po, update po tayo doon sa ating West Philippine Sea. Ano po ba ang lagay ng West Philippine Sea? Pero bago po yan, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, like at i-share po ang ating mga video. Bago po tayo mag-umpisa, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.693. Kuwaiti dinar 191.12. Saudi Arabian Riyal 15.652. Canadian dollar 42.640. Japanese yen 0.374. British pound 74.679. Euro 63.497. Emirates dirhams 15.982. At yung pong ating Hong Kong dollar ay 7.513. Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay ikasyam ng Hunyo taon 2024. Tingnan po natin yung balita sa nilabas na memorandum ng ating Office of the President, Malacanang. Para raw maitanim ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas, bukod sa lupang hirang at panatang makabayan, nais ring ipakanta ang Bagong Pilipinas hymn tuwing flag ceremony sa mga opisina ng gobyerno at paaralan, pati na rin ang pagbigkas ng Bagong Pilipinas Pledge. Nakatutok si Rico Wahe. Bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, ipakakanta na rin ang Bagong Pilipinas hymn. Bagong Pilipino at Bagong Pilipinas. Sa Memorandum Circular Number 52 na pirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin nitong June 4, inaatasan ng government agencies kasama ang government-owned and controlled corporations at higher educational institutions na kantahin ang Bagong Pilipinas hymn sa lingguhang flag ceremony. Kailangan din bigkasin sa flag ceremony ang Bagong Pilipinas Pledge. Para raw maitanim sa bawat nagtatrabaho sa gobyerno ang prinsipyo ng Bagong Pilipinas na siyang brand ng gobyerno at pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Inilalarawan ng Bagong Pilipinas bilang may prinsipyo, may pananagutan at maasahang gobyerno na pinagtibay ng mga nagkakaisang institusyon ng lipunan. Pero may ilang tutol sa utos ng Malacanang. Ayon kay House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi na raw ito kailangan pa.
Kasi parang nire-revise na naman ito yung history. Doon nakita naman natin yung panahon ng martial law. Dapat na ako doon sa lupang hinirang saka yung panatong makabayan na nire-recite kada flag ceremony. So hindi na kailangan itong mga branding ng present administration. Ayon naman sa bagong alyansang makabayan o bayan, ang paulit-ulit na Bah, si kaibigan Renato Reyes, President Bayan, ay matagal-tagal natin hindi nakita to. pagbigkas ng bagong Pilipinas Pledge ay hindi makakakumbinsi sa maraming Pilipino na mayroon talagang bagong Pilipinas. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga punas utos. Para sa Jimmy, So yan po yung ating update. Yan po sa bagong Pilipinas hymn and pledges na gustong ipabigkas o ipakanta bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Komento lang po kayo sa baba. At tingnan po natin kung kayo po ba ay agree dyan sa bagong Pilipinas hymn na yan. Ano po ba ang ibig sabihin yan? So, doon punta po tayo sa ating update sa West Philippine Sea. Ano po ba ang lagay ng ating West Philippine Sea ngayon? Pinamatan pong kukula ng hindi bababa sa 30 Chinese maritime militia vessel sa Rosso Reef at nasa loob ng ating exclusive economic zone. At yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Matapos ang tila patintero ng rubber boats ng China at Pilipinas sa Sabina Shoal at pangaharas ng China Coast Guard sa medical evacuation ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, namataan ngayon ang kumpulan ng di bababa sa 32 Chinese maritime militia vessel sa Rosul o Iroquois Reef. Base sa satellite imaging sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, ang Philippine Coast Guard may mga litrato ng natural swarming. Ni-radio challenge pa ng kanilang barkong BRP Dato Pagbuaya ang mga militia vessel pero wala raw sumagot. Hindi rin daw nangingisda mga nadatnang militia vessel. Minomonitor ito ngayon ng Philippine Navy at Coast Guard. Nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Rozon Reef. Bahura ito sa timog na bahagi ng Recto o Reed Bank kung saan nakita ang umano'y mga tinampak na batay na coral. Habang patuloy ang ginbuhan ng Pilipinas at China, patuloy naman ang dredging o pagpapalawak ng Vietnam sa kanilang mga okupadong isla sa South China Sea, ang Bark Canada Reef. Halos dumami raw ang lapad sa 412 acres mula sa dating 238 acres. Kita rin ang expansion at construction sa Discovery Great Reef, Namiet Island at Pearson Reef. Sa kabuuan, aabot daw sa 692 acres o 280 hectares ang nariglig ng Vietnam sa loob ng 6 na buwan. Ang mga bahurang ito, bagamat labas sa ating EEZ, ay inaanggid din ng Pilipinas dahil bahagi ito ng Kalayaan Island Group. Ayon sa mga maritime law expert, dati nang ipinotesta ng Pilipinas ang island building ng Vietnam sa mga bahura sa Kalayaan Island Group. Kahit ang banta ng Vietnam sa Pilipinas ay di raw singlaki ng China. Hindi ginagawa ng Vietnam yung ginagawa ng China sa atin. At nakakapag-usap tayo ng ayos. So, it's a concern of course, no? Dahil may impact din yon. Sabi, hindi ginagawa ng China, hindi ginagawa ng Vietnam ang ginagawa ng China sa atin. Pero ito, nagtatambak na ng isla. May isla na. Paano ba ang gagawin dito? Ibig sabihin, ito po ay naangkin ng Vietnam sa taon ito sa pamumuno ng ating bagong administrasyon. Kanino po bang administrasyon ngayon? At yan po ay tututukan natin. Tuloy lang po natin yung ating balita. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, nagre-reclaim lang ang Vietnam sa maritime features na hawak na nila bago pa ang 2002 Declaration of Conduct. Hindi raw sila nang gigipit sa mga Pilipinong mangingisda at nagpapadala ng mga barko para paligiran ang mga outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon kay Ray Powell, posibleng sinasamantala ng Vietnam ang nangyayaring pagtutok ng China sa Pilipinas. In their logic, that was not in violation of the declaration because they were just improving the places that they already were.
whereas they don't recognize the PRP Sierra Madre as being a legitimate, occupation. Samantala, tinawag ni National Security Advisor Eduardo Año na kalokohan, walang katuturan at hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na kailangan mag-abiso ang Pilipinas tuwing may resupply mission tayo sa Ayungin Shoal na nasa loob ng EEZ ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24. So yan lang po muna ang ating update ngayon. Ngayon po ay linggo, ika-siyam ng Hunyo, 2024. Yan po ang ating tututukan bukas. Yung pong update na yan sa West Philippine Sea. Bagamat sabi nga, hindi kagaya ng China ang Vietnam na tayo ay binubuli. Pero nakita natin na meron na silang reclamation na isla. Gumagawa sila ng artificial na isla. Bakit tayo ay hindi makagawa niyan? At sabi nga yun ay tayo ay inaangkin natin yung lugar na yun. Gusto natin kunin yung lugar na yun dahil sinasabi na atin yun. So titignan natin bukas yan, yung issue na yan sa West Philippine Sea. At pati na rin dyan sa South China Sea na yan, yung pambubuli pa rin ng mga Chinese. Ngunit po, sabi ako po, hindi po ako pabor dyan sa inagawang hagbang ng Chinese na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa tayo nakipag-usap ng maayos. Yan po ang ating laging titignan. At yung pong update po sa sabi na isususpinde si Mayor Baste, isa pa po yan sa ating tututukan bukas. Titignan po natin yung update dyan kung ano na po ang lagay. Bagamat na sinabi na po ng DILG na wala namang kaso si Mayor Baste. So titignan pa rin po natin yan. Hindi po tayo pwedeng magpakampante sa mga ganyang pahayag dahil mahirap po ngayon sa maniwala sa mga nakaupo po dyan sa ating gobyerno. Kung ano po yung sinasabi, hindi po nila ginagawa. Yun po yung nangyayari ngayon. So, maging mapagmatsyag po tayo sa mga darating na araw. Ating po tututukan yan. Yung issue na yan sa West Philippine Sea. Ngayon po, may panibago na naman pala. Yan naman pong Vietnam na nagtatayo po sila ng reclamation island dyan. At muli po, sa mga mapapadpad sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-click po ang notification bell, i-like at i-share po ang ating mga video. Maraming pong salamat, mag-iingat po kayo, paalam, adios.